Ito yung isa sa mga nakuha natin dun sa may carpool na parang patapon na, itatapon na lang. So ito yung na-assemble na natin dati. Kaso nga lang ayaw gamitin dahil sobrang luma na itsura niya. Pero napakaganda pa yung nasa loob nito. Baklasin natin para hindi masayang. So ayaw niyang gamitin yan kasi malakas daw. Yan. Yan. Richard. Gagamitin natin boss ni primer una, pero ito natin yung ito ang problema ng manufacturer minsan. Ayan o, malapit na sa body ground. Eh kung yung cover nya abot na dito, pwedeng may dampi dito. May positive side to eh. Yan. So ang gagawin natin, ito itutupi na lang natin. Ano brother? Yan. Para mailayo dun sa ano. Yan. Oh. May malayo na pag yung ano, diba? Yan ganyan. Yan. So patuyuin muna natin para maengganyo silang gamitin. Pinaganda natin. Okay. So yung saksakan niya, ang pangit tignan, para magiging parang bago siya. Kakat natin yan. Pero para matanggal natin yung saka natin yung may tiban ulit. Tanggalin natin to. Okay. Okay. So, gawin natin. Yung so ito yung ilalagay dun sa ano na hindi walang cut dyan. Okay, mixi lang ng konti, tapos may tiban natin yun. Okay, alam nyo kasi kaya linalagyan ko ng ganyan, paulit-ulit kong sinasabi, pag nagka-alikabok hindi ka agad-agad magko-contact dun sa kanyang connection, so walang mangyayari na magga-grounded. So yun ang kagandahan ng varnish. Yan, insulating varnish, para iwas sira ang welding. Kasi syempre pag lalo na yung mga nagwe-welding, hindi mo pag naglinis sila ng mga bakal-bakal, mga dumi nun, pwedeng tatalsik sa mga hahalo sa hangin, yung alikabok, tapos may moisture pa. Ayan. Pero pag may ganito, kahit na dumikit yung alikabok, hindi basta-bastang, kasi may coated siya. Pero siguraduhin nyo na nalinis ng gusto bago lalagyan, no? Ayan.
lalo na dito kasi ito yung power supply niya, kaya maraming sumasabog dito pag sumasabog lagi dahil dun sa dumi. Yan. Okay, tapos ito pa, itong kailangan natin din ito nalinis ko na kanina. Piliin muna natin, tapos assemble na natin. So makikita nyo ang bulok-bulok dun sa labas niya, pero itong pyesa dito sa loob napakaganda. So huwag nyong hatulan yung madumi o kalakalawangin na dun sa labas niya, sa paningin, no? Ang pangit, di ba? Dun sa labas. Pero tingnan nyo sa loob, walang kalawang, napakaganda. Parang sa tao lang din yan. Napakalinis. Tignan sa labas. Pero sa loob, hindi natin alam. Okay? Diyos na lang nakakalam nun. Kaya sa atin, gumawa ng mabuti sa lahat ng bagay. Sa lahat ng pagkakataon natin na buhay, ay gumawa tayo ng kapakinabang. Okay? Maraming salamat. Tapos na. So mapapansin nyo, napakaganda pa ang loob niya. Yan. Nakikintab pa yung mga pyesa. Okay pa. Sa labas lang talaga ang nangalawang. Ito lang. Yan. Yan lang. So, takpan na natin. Yung panlabas lang ang madungis, pero sa loob, maganda. Parang tao lang yan. Nakala mo, maganda sa panlabas. Pero ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano yung nasa loob. Okay, guwapo na. Guwapo na ulit. Sana may gagamit na. Parang hindi na-repair yung kanyang saksakan. Testingin na natin ngayon. Okay, testingin natin. Okay na yan.